Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang tanghali sa inyo at sa mga kabarangay natin na kagaya ko ay araw-araw nag-aabang sa inyong programa na Barangay Love Stories. I'm Isabel, 25 years old at nagtatrabaho bilang cashier sa isang department store dito sa Marikina. Sobrang enjoy talaga akong makinig sa mga sulat na binabasa ninyo at madalas ay naiiyak pa ako hindi lang dahil sa kwento, kung hindi dahil na rin sa galing ng inyong mga aktor. Kaya naman naisipan ko rin na magbahagi ng kwento ko ngayong araw. Papadudot, nakilala ko si Kate kung saan ako nagtatrabaho dati bilang sales clerk. Magka-batch kami sa training at siya ang una sa mga pinaka naka-close ko. Ang dami kasi naming mga bagay na napagkakasunduan. Mga damit, makeup at pati na rin pagdating sa tipo ng lalaki. Kaya nga natuwa rin talaga ako nang maging magkapareho ang schedule namin sa trabaho. At dahil doon, Papadudut, ay mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Uy, Kate! Kanina ka pa ba dito sa kantin? Di naman. Tignan mo nga nakakaisang subo pa lang ako dito sa lunch ko. Oo nga no, buti pala inabutan kita kagad kasi ayoko kumain ng mag-isa dito eh. Ano namang problema kung kumain ka ng mag-isa? Wala lang, parang boring lang kasi kapag wala kang katsikahan, di ba? Minsan, okay din yung mag-isang kumakain kasi walang istorbo. Pero hindi ko sinasabi na istorbo ka ha. Ang ibig ko lang sabihin, enjoy din kumain kahit mag-isa ka at walang kasama kasi tahimik. At boring naman ang pagiging tahimik para sa akin. Diyan lang talaga tayo nagkakaiba. Pero bakit parang na-late ka mag-lunch break? E paano yung customer kasi na inassist ko? Ang daming beses na nag-request ng papalit ng size ng damit. Gusto ko na nga sabihin na tumigil na siya kasi wala naman talagang kasya na size sa kanya dun sa damit na gusto niyang bilhin. Uy, hindi mo pwedeng gawin yun kasi baka mareklamo ka. Kaya nga pinigilan ko tong bibig ko kasi mahirap na. Baka bigla pa siya magpatawag ng supervisor. Kaya yun, inassist ko na lang hanggang siya na yung sumuko at sinabi niyang babalik na lang daw siya bukas. May tao kasi na mahirap talaga hanapan ng sukat ng damit na gusto nila. May iba kasi na maluwag ang gustong damit, yung iba naman fitted sa katawan ng gustong sukat. Pero ibang klase talaga yung kausap ko kanina. Pasigaw pa kung utusan ako kaya lalo ako nagpigil ng inis. Dumoble tuloy yung gutom na nararamdaman ko na dahil sa stress at pagod. Ang mabuti pa kumain ka na dyan kasi baka malipasan ka pa. Eto na nga ilalabas ko na yung baon ko. Hi Isabel! Hi Kate! Hi Andrew! Uy, kumusta ang second week mo dito sa trabaho? Ayos naman at mukhang hindi ako mahihirapan. Isabel, thank you nga pala sa pagtulong mo na mahanap ko yung isang stock ng sapatos na pinapahanap ng supervisor kanina. Kung hindi mo ako tinulungan, baka napagalitan na ako. Wala yun. Kabisado ko kasi yung mga item dun sa may pwesto natin Kaya halos lahat, alam ko kung saan nakalagay. Thank you talaga. Kinabahan ako kasi akala ko mapapagalitan na naman ako kagaya nung isang linggo. Babawi na lang ako sa'yo next time. Libre kita ng halo-halo kapag nagkasabay ang lunch break natin. Ano ka ba? Hindi mo na kailangan gawin yun. Basta babawi ako sa'yo. O sige, babalik na ako sa trabaho at baka ma-overbreak pa ako. Bye sa inyo. Bye, Andrew! Grabe, ang gwapo talaga ni Andrew, no? Sobra! Ang lakas mga artista ng mukha, no? Ang swerte ng magiging girlfriend niya kasi ang daming nagkakakrush sa kanya dito. Basta Sabel, kung sino man sa atin ang ligawan niya, walang samaan ng loob Oo naman, no? Walang lalaki ang makakasira ng friendship natin. Papadudot, si Kate na nga ang naging best friend ko sa trabaho. Sa halos 1 taon ng pagkakaibigan namin ay wala kami halos pinag-aawayan. Kilala na nga ako ng pamilya niya at kilala na rin siya ng pamilya ko bilang best friend ko. Marami ring naiinggit sa amin sa trabaho kasi ang tibay raw ng friendship namin. Lalo na nang sabay pa kaming maregular.
Kaya nga natutuwa ako kasi si Kate talaga ang kauna-unahang naging kaibigan ko sa first job ko. At dahil parehong malayo ang inuwian naming bahay ay nag-decide kami na magsama na rin na umupa sa isang apartment para sa aming dalawa. Papadudot regular na kami noon sa trabaho nang makilala namin si Andrew. Bago lamang siya sa department namin bilang checker at talaga namang karamihan sa aming mga babae ay kinikilig sa kanya. Artistahin kasi ang datingan ni Andrew, matangkad, maputi, maskulado tapos ang ganda pa ng mga ngiti niya. Kaya nga pareho rin kaming kinikilig sa kanya ng best friend at katrabaho kong si Kate. Lalo na kapag binabati kami ni Andrew. Pero hanggang crush lang naman yon at kagaya ng sinabi ko ay alam ko na walang lalaki ang makakasira ng friendship naming dalawa, Papa Dudut. Si Andrew yun ah. Ano ba yan? Palapit na siya dito sa akin. Naku naman, ang oily pa naman ang face ko. Bahala na nga. Huwag ka masyadong kiligin sa Belle, ha? Huwag ka masyadong magpahalata. Oh, Andrew. Pauwi ka na ba? Oo, kaya lang hinihintay ko pa si Kate eh. May binalikan lang daw siya sa locker niya. Sakto pala eh. Anong ibig mong sabihing sakto pala? Sakto kasi wala kang kasama ngayon. Pwede kitang masolo at makausap ng masinsinan. Ha? Bakit naman gusto mo kong masolo? Ang totoo, may gusto sana akong sabihin sa'yo kaya lang nahihiya ako eh. Huwag ka nang mahiya. Ano ba yun? Sabel, alam mo kasi, ano nga yun? May gusto kasi ako kay Kate. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, may gusto ako kay Kate, sa kaibigan mo. Okay. So bakit sa akin mo naman sinasabi yan? Ako ba si Kate? Eto talagang si Sabel, palabiro oh. Joke lang talaga yon. Pero bakit mo nga sa akin sinasabi? Pwede mo namang idiretso na lang kay Kate yan. Nahihiya kasi ako. Ang tahimik kasi palagi ng kaibigan mo kaya natutorpe tuloy ako. Kaya hihingi sana ako ng pabor. Ilakad mo naman ako kay Kate oh. Tulungan mo ako na ligawan siya. Ano? At nagpapatulong ka pa sa akin na ligawan si Kate ngayon? Hindi, ang ibig kong sabihin, sige ba, yun lang naman pala eh. Talaga? Tutulungan mo na ako sa kanya? Oo nga, para namang matatanggihan kita. Thank you talaga, Sabel. Pero may isang pabor pa sana akong hihingin eh. Ano na naman yun? Pero sige, ayos lang. Ano ba yun? Ipapabigay ko sana tong paper bag sa kanya. Cake ang laman yan. Kanina ko pa talaga gustong iabot sa kanya kaya lang natutorpe talaga ako eh. Ay. Sige, ako nang bahala. Ayun oh, salamat talaga sa'yo, Sabel. Sige, alis na rin ako at baka bigla nang dumating si Kate. Chat mo na lang sa akin kung anong sasabihin ni Kate kung nagustuhan ba niya tong cake na pinabibigay ko sa kanya. Sige ha, salamat. Bye, Sabel. Bye din. Ingat ka, Andrew. Papa Dudut madalas na ma-assign si Andrew daw kasi alam niya raw na mas maganda ako sa kanya. Walang halong biro yung sinabi niyang yon, Papa Dudut, at alam ko naman na totoo rin yon. Kaya nga akala ko ay may gusto talaga sa akin si Andrew. Hindi lang naman kasi ako o si Kate ang nakakapansin na madalas akong kinakausap ni Andrew, Papa Dudut. Pati na rin yung mga ibang katrabaho namin. At nang lapitan niya ako para sabihin na may ipagtatapat siya sa akin, nakala ko talaga ay tungkol na yon sa feelings niya para sa akin. Ayun pala, tungkol yon sa feelings niya para kay Kate. At aaminin ko na medyo nasaktan din ako noon dahil umaasa na nga ako na sa akin siya may gusto. Pero ang nasa isip ko noon ay tutupad ako sa pangako namin ni Kate na walang friendship na masisira ng dahil lamang sa isang lalaki, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noon kay Kate ang tungkol sa sinabi sa akin ni Andrew na may gusto ito sa kanya ay nakita ko na nagpigil siya ng kilig na nararamdaman niya. Siguro kasi ay alam niya nga na may gusto ako kay Andrew tapos ay pati siya ay ini-expect na rin na sa akin ito may gusto. Kaya nga tinanong niya pa nga ako kung ayos lang ba talaga na magpaligaw siya kay Andrew. Siyempre, kaagad ko namang sinagot na okay lang. Ayoko namang maging kontrabida ako sa isang totoong kwento ng pag-iibigan. Kaya nga pumayag na rin ako sa request ni Andrew na tulungan ko siya sa gagawin niyang panliligaw kay Kate. Papadudot, sa totoo lang ay si Andrew talaga ang tipo ng lalaki na ideal man ko. Bukod sa gwapo talaga siya, yung ugali niya rin ang nagustuhan ko sa kanya. Nang matuloy nga ang panliligaw niya kay Kate ay doon ko siya mas lalong nakilala. May mga oras kasi na sinasama nila ako sa date nila. Nakita ko kung paano siya maglambing at maging gentleman kay Kate. At hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko na makaramdam ng selos. Kaya naman hindi na lamang ako sumasama sa mga date nilang dalawa, Papa Dudut. Hi, Isabel! Ay, buti naman at nakauwi ka na. Kasi kanina pa ako inaantok sa kahihintay sa'yo eh. Sorry, nasa kabilang bag ko kasi yung susi ko dito sa apartment kaya nakalimutan kong dalhin. Ayos lang, Kate. Liga, pasok ka na. Thank you talaga, Isabel ah. Napuyat ka pa tuloy kakahintay mo sa akin. Ayos nga lang yun. Ano ka ba? Pero siguro naman kumain ka na, no? O gusto mo, iinit ko yung ulam sa ref. Busog pa ako kasi nag-food trip kami ni Andrew kanina. Eto nga oh, pinag-take out kita ng pagkain. Naku, bukas ko na yan makakain. Baka kasi mawala pa antok ko kapag kumain ulit ako ngayon eh. Okay lang, ilalagay ko na lang to mamaya sa ref. Salamat kasi naalala mo pa akong bigyan ng pasalubong. Syempre naman, hindi ka kasi sumama sa lakad namin kanina eh. Yan, dami ko kasing tambak na labahin kaya nagpass muna ako. Kumusta naman ang date nyo ni Andrew? Ayun, okay naman. Masaya at nag-enjoy ako. Saan naman kayo pumunta kanina? Nanood kami ng sine, pumunta kami sa park, tapos kumain kami dun sa masarap na ihawan. Ang dami ko ngang nakain na Betamax at Adidas kanina. Paborito mo naman kasi talaga ang mga pagkain na yon. Sobra. Pero alam mo kung anong nakapagpasaya lalo sa akin kanina? Yung presence mismo ni Andrew. Kasi ang saya niya talagang kasama. Kinabag na nga ako kakatawa dahil sa mga joke niya. Ang kukorny pero hindi ko pa rin mapigilang matawa. Dinadaan kasi ni Andrew sa mga nakakatawa niyang facial expression. Oo, nako, dun niya talaga dinaan. Kahit magmukha siyang ewan, ayos lang sa kanya basta mapatawan niya lang ako kanina. At least nag-enjoy ka talaga sa date niyo. Palagi naman akong masaya kapag kasama ko siya. Kaya nga may gusto kong itanong sa'yo. Sa tingin mo, oras na ba para sagutin ko si Andrew? Ha? Balak mo na sagutin si Andrew? Oo sana. Kasi halos isang buwan na rin siyang nanliligaw sa akin eh. Ramdam ko naman na gusto ko na rin talaga siya. At seryoso siya sa panliligaw niya sa akin. Kaya ayun, gusto ko na sanang gawing opisyal ang relasyon naming dalawa. Pero hindi ba, masyado pang maaga? Hindi naman na siguro mabilis yung isang buwan na panliligaw niya. Saka, pinakita at pinaramdam naman niya sa akin na mahal niya talaga ako. Kaya wala na akong nakikitang ibang dahilan para hindi siya sagutin. Alam mo, Kate, sa totoo lang, medyo nakukulangan pa ako sa effort na pinapakita ni Andrew ngayon. Talaga? Oo, kasi dapat mas magbigay pa siya ng oras sa'yo lalo na kapag wala siyang pasok sa trabaho. Dapat din, mas kilalanin mo pa siya kasi baka mamaya biglang magbagong ugali niya. Pakiramdaman mo muna bago ka gumawa ng desisyon na pwede mong pagsisihan sa huli. Alam mo, tama ka. Mahirap na kasi baka masaktan pa ako sa kanya. Dapat talaga na mas kilalanin ko pa siyang mabuti. Sabel, thank you ah. Kasi palagi mong binibigyan ng linaw ang isip ko kapag naguguluhan ako.
Wala yun. Alam mo naman na iniiwasan ko lang din na masaktan ka sa huli. Papadudot, nagkaroon naman ako ng boyfriend at ibang manliligaw noon at masasabi ko na walang-wala ang ginawa nilang effort sa ginagawang effort ng panliligaw ni Andrew kay Kate. Mauuna kasi si Andrew na matapos sa shift sa trabaho pero maghihintay pa siya kay Kate para sabay na silang umuwi. Sinusundo niya rin si Kate mula sa apartment namin para sabay na silang pumasok sa trabaho. Tapos ay palagi rin siya nitong pinupuntahan kapag rest day nila. Mahilig din gumawa ng mga maliliit na sorpresa at magbigay ng regalo si Andrew sa kanya. Kaya naman masasabi ko na swerte talaga si Kate kay Andrew. At hindi rin totoo na hindi ko pa nakikita o nararamdaman ang sincerity ni Andrew sa kanya. Sinabi ko lang yon dahil nagsiselos ako. At para na rin hindi muna sagutin ni Kate si Andrew. Pero hindi nagtagal dahil na rin sa effort na ginagawa ni Andrew sa panliligaw, sinagot na rin ito ni Kate, Papa Dudut. Grabe, ang init naman kahit hapon na. Buti na lang konti lang ang pinamili ko sa grocery, kaya hindi ako nahirapang bitbitin tong mga to. Nabuksan na nga tong pinto ng apartment. Hi Isabel! Oh, Andrew, nandito ka pala. Oo, ipapairam kasi sa akin ni Kate yung isang cellphone niya para magamit ng kapatid ko. Tulungan na kita dyan sa mga bitbit mo. Akin na yan. Ah, salamat. Pakilagay na lang dyan sa may ibabaw ng lamesa. Okay, dito ko na lang ilalagay ah. Babe, ito na yung cellphone. Sorry, medyo natagalan ako kasi hinanap ko pa yung charger. Okay lang. Thank you sa pagpapairam mo nitong cellphone para sa kapatid ko, babe ha. Wala yun kasi hindi ko naman talaga ginagamit yan. O sige, aalis na rin ako. Dadaling ko muna to sa bahay para mabigay sa kapatid ko. Tapos, diretso na ako sa burol ng tatay ng dati kong kaklase. Okay, mag-iingat ka. Tawagan mo na lang ako mamaya. Oo babe, tawagan kita mamaya. Alis na ako ha. Bye Isabel. Bye din. Ilabas ko na nga tong mga pinamili ko sa plastic para maayos ko na. Tulungan na kita, Sabel. Okay, sige. O nga pala, di ba dapat may date kayo ngayon ni Andrew? Oo sana, kaya lang hindi natuloy. Kasi nga nabasa niya sa GC ng mga kabatch niya nung high school. Namatay yung tatay nung isang kaklase nila. Close sa kanya yon kaya pupuntahan niya sa unang gabi ng burol mamaya. Ah, okay. Pero bakit mo naman binigay yung isang cellphone mo sa kanya? Sayang naman yun, wala pang kasira-sira. Hindi ko naman binigay, pinahiram ko lang. Kasi nasira yung cellphone ng kapatid niya. College na yun kaya kailangan din ng cellphone para makontak mga kaklase niya. Naks, ang bait talaga ng friend ko. Di naman. Sinabi kasi ni Andrew na plano niyang magsangla ng ATM para magkaroon siya ng pera na pambili ng bagong cellphone. Naalala ko na may isa pa pala akong cellphone na hindi ginagamit. Kaya naisip ko na ipahiram sa kanya kesa naman masira pa dun sa pinagtataguan ko. Pero sigurado ka ba na ipapahiram niya talaga yun sa kapatid niya at hindi gagamitin sa kalokohan? Ang ibig mo sabihin? Wala lang. Baka lang kasi gumagawa siya ng dahilan para makagawa ng kalokohan. Hindi naman siguro gagawin ni Andrew yun. Nakausap mo ba yung mismong kapatid niya para makumpirma kung nagsasabi si Andrew ng totoo? Hindi pa. Pero malaki naman ang tiwala ko kay Andrew. Alam ko na hindi niya ako lolokohin. Alam mo Kate, hindi naman sa pinag-overthink kita ha. Pero mabuti na yung nag-iingat Kaya bantayan mong mabuti ang boyfriend mo ha, bago pa siya makagawa ng kalokohan. Papadudot, nasaktan talaga ako nang sagutin ni Kate si Andrew. At ginawa ko ang lahat para hindi niya makita o maramdaman yon. Naalala ko pa na excited siyang umuwi noon sa apartment at excited ring sinabi sa akin na boyfriend na niya si Andrew. Nagulat pa ako kasi nga ay palagi kong sinasabi sa kanya na huwag munang sagutin si Andrew.
Pero hindi na raw niya napigilan ang sarili niya nang dalhin siya nito sa isang romantic na restaurant. Tapos ay may live band doon na si Andrew din mismo ang kumanta. At sa harap daw ng maraming tao ay tinanong siya ni Andrew kung pwede na siya nitong maging girlfriend. Doon na niya binigay ang pinakahihintay na oo ni Andrew. Papa Dudut, parang gusto kong maiyak sa inis at selos na mga oras na yon. Pero pilit ko talaga yon na tinago kay Kate. Ginawa ko ang lahat para hindi na niya mahalatang negatibong epekto ng sinasabi niya sa akin. At pinaramdam ko sa kanya na masaya ako kasi alam ko na masaya ang puso niya. Kaya lang may mga bagay ako na hindi mapigilan na gawin noon. Yon ay ang bigyan ng dahilan si Kate para mag-isip ng hindi maganda sa relasyon nila ni Andrew, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kasi nga ay nasanay siya na palagi silang magkasama ni Andrew. Ang sabi ko sa kanya kung seryoso si Andrew ay gagawa ito ng paraan para magkita at magkasama sila. Kaya lang nahirapan yata mag-adjust si Andrew sa bagong trabaho niya. At hindi talaga ito madalas na nakakadalaw sa apartment namin. Hindi na rin tuloy sila madalas na nakakapag-date ni Kate. At ginamit ko ang pagkakataon na yon para guluhin ang relasyon nilang dalawa. Alam ko na mali talaga yon pero nahihirapan ako kapag nakikita ko na masaya silang dalawa. Kaya naman sinabi ko kay Kate na baka may iba nang kinakalokohang babae si Andrew sa trabaho nito. Kaya naman nababawasan na ang oras sa kanya. Sinabi ko na kung mahal siya ni Andrew ay hindi nito hahayaan na mawalan ng oras sa kanya. At kung wala itong ginagawang masama ay palagi itong mag-a-update sa kanya. At dahil nga sa mga sinabi at ginawa ko na yon ay nauwi na nga sa pag-cool off ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Sabel, sandali! Oh, Andrew, anong ginagawa mo dito? Hinihintay talaga kita makalabas ng mall. Alam kong ganitong oras ang out mo. Bakit? Kasi akala mo kasabay ko na uuwi ngayon si Kate. Ay nako, nauna na siyang umuwi sa akin kasi magkaiba kami ng schedule ngayon. Ang totoo, ikaw talaga ang gusto kong makausap, Sabel. Ako? Bakit mo naman ako gustong makausap? Nahihirapan na kasi ako. Hindi ko na maintindihan si Kate. Ano bang hindi mo maintindihan sa kanya? Kung bakit siya nakipag-cool off sa akin. Sinabi na niya sa'yo ang dahilan. Alam mo na palagi ka nalang walang oras para sa kanya. Pinaliwanag ko rin naman sa kanya na hanggang ngayon, nag-a-adjust pa rin ako sa bagong trabaho ko. At kasama ba sa pag-a-adjust mo na ginagawa yung pambababae mo? Ha? Saan naman ang galing yan? Wala akong ibang babae. Talaga lang ah. Eh sino yung kasabay mong babae na palabas dun sa may pinagtatrabahuhan mo nung pinuntahan ka namin ni Kate? Ang sweet-sweet niyo pa nga nagtatawanan habang naglalakad kayo eh. Sinabi ko ng katrabaho ko lang yun, di ba? Pinaliwanag ko na rin yun kay Kate. Kaso ayaw naman niyang makinig sa akin. Gusto niya pa rin na mag-cool off kaming dalawa kahit ayaw ko. Pero Sabel, maniwala ka sa akin. Katrabaho ko lang talaga ang babae na yun. Walang kahit na anong namamagitan sa aming dalawa. Eh di sa kanya mo yan sabihin. Hindi naman ako ang girlfriend mo, pero ako yung ginugulo mo dito. Ayaw niya nga kasi akong kausapin. Hindi niya sinasagot ang mga text o tawag ko. Tapos, nakablock pa ako sa Facebook niya. Kaya hindi ko talaga siya makausap. Sabel, please, tulungan mo ako na magkaayos kaming dalawa. Nahihirapan na rin kasi talaga ako eh. Ayoko mawala sa akin si Kate. Alam mo naman na mahal ko talaga ang kaibigan mo eh. Kaya hindi ko hahayaan na basta na lang magtapos ang relasyon namin. Kung bakit naman kasi siya pa ang minahal mo eh. Ha? Anong sabi mo? Wala! Ang sabi ko, tutulungan kita pero hindi ako sigurado kung may magagawa pa akong paraan para magkaayos kayong dalawa. Bakit naman? Sigurado naman ako na makukumbinsin mo siya na kausapin ulit ako. Oo nga! Eh pero hindi nga ako sigurado kung maniniwala pa rin siya sa'yo. Lalo na't may bagong pumuporma sa kanya ngayon sa trabaho namin. Anong sabi mo? May ibang lalaki na pumuporma kay Kate? Oo!
May bago kasi kaming katrabaho. Matangkad, tsaka gwapo. Tapos madalas dun sa department ina Kate nakatambay. Halata nga may gusto yung lalaki kay Kate eh. Kasi sinasabayan siya palagi mag-lunch break. Bakit naman hinahayaan niya na may pumorma sa kanya? Hindi pa naman kami nag-break. Nag-cool off lang kaming dalawa. Ewan ko dun sa kaibigan ko. Ang sabi ko nga sa kanya, iwasan niya yung lalaki na yon. Pero magkaibigan lang naman daw silang dalawa at wala daw silang ginagawang masama. Nakakainis naman si Kate. Sobrang nag-effort ako na ayusin ang relasyon namin pero parang gusto niya na talagang sirain ang lahat. Ang hirap naman nito. Kasi parang ako na lang yung umaasa na magkakaayos pa kaming dalawa. Ay, Huwag ka nang malungkot, Andrew. Sige na, tutulungan kita kay Kate. talaga? Oo, akong bahala. Sisiguraduhin ko na magkakaayos kayong dalawa. Papa Dudut, naiinis talaga ako noon kasi si Kate ang niligawan at naging girlfriend ni Andrew. Kagaya ng binanggit ko kanina ay hindi hamak na mas maganda ako kay Kate. Mas sexy rin ako sa kanya at mas mahusay mag-makeup. Ako pa ang nagturo sa kanya kung ano ang mga kulay na magandang pagsamahin pagdating sa eyeshadow. At ano ang mga dress na bagay para sa kanya. Alam ko at sigurado ako na hindi hamak na mas lamang ako kay Kate pero ang isang boring na kagaya pa rin niya ang piniling ligawan ni Andrew. Kaya naman hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maging kontrabida sa relasyon nila at aaminin ko na natuwa talaga ako nang malaman ko na nag-cool off silang dalawa. At nang lapitan nga ako ni Andrew ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na gumawa ng kwento tungkol kay Kate. Ayoko talagang maging masaya sila kaya damay-damay na sa sakit na nararamdaman ko noon, Papa Dudut. Isabel, sorry ngayon lang ako. Hay nako, alam mo bang nangawit na ang mga paa ko kasi kanina pa ako nakatayo dito sa may waiting shed? Bakit ba ngayon ka lang nakalabas ng mall? Kinausap pa kasi ako nung isang katrabaho natin. Nagre-request siyang magpalit daw kami ng schedule sa susunod na linggo. Kailangan raw niyang umuwi ng maaga kasi nakakonfine sa ospital yung anak niya. Kawawa naman kaya ayun, pumayag na ako. Oo nga, kawawa naman. Kahit siguro ako ang kinausap niya, baka pumayag rin ako. Parang walang dumadaan na jeep dito. Holiday kasi ngayon kaya siguro konti lang bumabiyahe. Sa bagay, tama ka. Bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo, Kate? Wala lang. Naalala ko lang kasi dati na kapag gantong oras, magkasama kami ni Andrew. Hinihintay niya pang matapos ang shift ko para masabayan niya akong umuwi. So, namimiss mo siya, ganon. Oo, normal naman siguro yun. Sabel, ano kaya kung kausapin ko na siya? Ano namang sasabihin mo sa kanya? Na pinapatawad ko na siya. Wala naman sigurong masama, di ba? Hindi naman tumigil si Andrew sa pagsuyo sa akin. Palagi niya pa rin akong tinitext at tinatawagan kahit hindi ko sinasagot yun. Pumupunta rin siya sa apartment natin kahit hindi ko siya kinakausap. At minsan, nagpapadala pa siya ng pagkain sa atin kahit wala namang okasyon. Siguro, oras na para harapin at kausapin ko na ulit siya. Kate, sigurado ka ba sa gagawin mo na yan? Alam mo kasi sa totoo lang, hindi ako convinced sa sinasabi niya na katrabaho niya lang yung babae na nakita nating kasama niya. Feeling ko, may namamagitan talaga sa kanilang dalawa. Paano mo naman nasabi yun? Isang beses pa lang naman natin sila nakitang magkasama. May hindi kasi ako sinasabi sa'yo. Kahapon nung mag-grocery ako, nakita ko ulit silang dalawa na magkasama. Ang sweet-sweet nga nila tapos nakaakbay pa si Andrew dun sa babae. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin yan? Hindi ko rin kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo eh. Basta ito lang ang sigurado ko. Niloloko ka lang talaga ni Andrew kaya dapat hindi mo na siya balikan pa. Sabi na nga ba tama ang hinala ko? Sinisiraan mo talaga ako kay Kate, Sabel. Andrew? Ano ulit yung sabi mo kanina? Nakita mo ako na may kasamang ibang babae na inaakbayan ko pa? Grabe, ang galing mo rin talagang gumawa ng kwento. Teka, hindi ko maintindihan. Sabel,
Anong sinasabi ni Andrew? Kate, matagal na tayong niloloko ng kaibigan mo na yan. Matagal niya nang sinisira ang relasyon nating dalawa. Nung isang araw lang, kinausap ko siya para tulungan ako na makapagpaliwanag sa'yo. Pero ang hindi ko alam, puro paninira lang pala ang sasabihin niya sa'yo. O ano, Sabel? Tama ako, di ba? Matagal ka nang may gusto sa akin. Kaya gusto mong masira ang relasyon namin ni Kate. Sabel? Totoo ba yung sinasabi ni Andrew? Umamin ka na kasi. Matagal na kitang nahalata. Hindi ko lang pinapansin nung una dahil kaibigan ka ni Kate. Pero tama pala talaga ang lahat ng hinala ko sa'yo. O ano? Ba't di ka makapagsalita dyan? Umamin ka na. Oo na! Tama lahat ng sinabi mo, Andrew. Pero nagawa ko lang naman yung kasi nasasaktan ako eh. Dahil mas pinili mo si Kate kaysa sa akin. Kahit mas nauna naman tayo naging close. Kahit alam ko na mas lamang ako sa kanya. Pero hindi mo man lang ba naisip na nasasaktan din ako dahil sa ginagawa mo na yan? Sabel, tinuring kitang kaibigan. Tunay na kaibigan ko tapos ito lang palang igaganti mo sa akin. Ang sama ng ugali mo! Kung tinuring mo talaga akong kaibigan mo, dapat alam mo na masasaktan ako kapag naging boyfriend mo na si Andrew. Pero di ba tinanong kita kung ayos lang ba na magpaligaw ako sa kanya? At ang sinabi mo, okay lang sa'yo. At naniwala ka naman sa naging sagot ko. Siyempre, yun ang sasabihin ko kasi nga kaibigan mo ko. Pero ang tanga mo naman para hindi mo maramdaman na nasasaktan na ako, Kate. Oo, tanga talaga ako. Kasi naniwala ako sa mga sinasabi mo sa akin. Kasi nagtiwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil mula ngayon, hindi na ako magpapakatanga bilang isang kaibigan mo. Papa Dudut, sa totoo lang ay sobra kong napahiya ng araw na yon sa harap ng kaibigan ko at sa lalaking gusto ko. Hirap na hirap akong maghanap ng salita para makapagpaliwanag sa kanila kaya sinabi ko na lamang kung ano ang katotohanan. Na nasasaktan ako ng dahil sa kanilang dalawa kaya ako nagawa ang bagay na yon. Inamin ko na sa kanilang dalawa kung ano ang totoong nararamdaman ko para kay Andrew. Ayaw ko nang magpanggap at magpaka-plastic sa kanila at ayaw ko nang magpanggap na mabait. Siyempre pareho silang nagalit sa akin, Papa Dudut. Ang dami ko pang masasakit na salitang narinig mula sa kanila. Sinabihan ako ni Kate na napaka-plastiko raw na babae at napakagaling umarte dahil napaikot ko ang ulo nila ni Andrew. Pareho ko silang napaniwala sa mga sinabi ko sa kanila. Kahit si Andrew ay nakapagbitaw din ng hindi magandang salita sa akin. Ramdam naman daw niya noong una pa lamang na may espesyal akong pagtingin sa kanya. Binaliwala niya lang yon dahil alam niya na kaibigan ko nga si Kate. Ibinigay niya rin daw sa akin ang tiwala niya. Yun pala ay nagpapanggap lamang ako na kaibigan sa kanilang dalawa. Hanggang sa maiyak na lamang ako dahil sa mga panunumbat na ginawa nila sa akin. Umalis na rin sila noon at naiwan na akong mag-isa, Papa Dudut. Mag-isa akong bumiyahe pa uwi na umiiyak. Doon ko kasi unti-unting na-realize ang mga pagkakamali na nagawa ko. Kung paano ko nasira ang mga tiwalang ibinigay sa akin ng mga taong pinahalagahan ako. Kung paano ko nasaktan yung dalawang tao na tinuring kong totoong kaibigan. At kung gaano ako naging kasama sa kanilang dalawa. Naging makasarili ako ng dahil sa inis at selos na nararamdaman ko noon. Papadudot nang makauwi ako ng apartment na abutan ko nag-iimpake na si Kate na mga gamit niya. Sinubukan ko po siyang kausapin pero nauwi lang sa pagtatalo ang lahat at panunumbat niya sa mga nagawa kong kasalanan sa kanila ni Andrew. Muli ako nag-sorry pero ang sabi niya ay hindi na niya kayang patawarin ako noon dahil sa galit at sama ng loob na nararamdaman niya. Hanggang sa dumating na rin noon si Andrew sa apartment at sabay na silang umalis ni Kate. Nang pumasok ako sa trabaho kinabukasan ay kalat na doon ang ginawa kong muntik ng paninira sa relasyon nila Andrew at Kate. Pinag-usapan talaga nila ako at nakarating sa akin ang masasakit na salitang binitawan ng ibang katrabaho namin. Hindi na rin ako kinausapan ni Kate noon at isang buwan nang lumipas
nang mag-decide ako mag-resign na mula sa trabaho para na rin sa sarili kong peace of mind. Papa Dudut, tuluyan ang nasira ang friendship namin ni Kate. Pero hindi man kami nagkaayos ay marami naman akong natutunan na kailangan nating ingatan ang tiwala na ibinibigay sa atin ng ibang tao. At hindi tayo dapat na nagpapadala sa galit, inis o selos na nararamdaman natin. Hindi natin yon dapat na ginagamit para makapanakit tayo ng ibang tao. Dito ko na po pala tinatapos ang sulat ko, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sabel. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.